Okay, welcome back to my channel. So, welcome back to my channel. So, for today's video, huwag tayo magpatumpik-tumpik pa. Ang gagawin na natin yung medyo matagal, yung disbursement journal. Sa paggagawa kasi ng bookkeeping, ito yung medyo matagal kasi ito yung maraming source document na gagamitin. So, ano ba nilalagay natin sa disbursement journal? So, sabi ko nga sa previous video ko, ito yung lumalabas na pera. So, ibig sabihin, meron tayong nilalabas na pera. So, meron tayong checking nilalabas. Yan, lakayan ko lang. Yan. So, ang technique dyan, pag gugupit nyo, di ba, gugupitin nyo yan. Bahala kayong gupitin, dapat maganda ng pantay. So, ang cheque, tulad dito, meron yung katumbas na check voucher. Katulad dito, halimbawa, November 4, magkano yun? 1,680. Hanapin nyo sa check voucher niya. Check voucher. Ito. Ito kasunod. Ayan, 1,680. Same date, November 4, same amount. So ano bang kasama nan? Siyempre, pag nagbayad ka, meron ka dapat makukong resibo galing dun sa pinagbayaran mo na si Jack Bookstore. So dapat merong resibo or OR. Hanapin natin. Jack Bookstore. Hanapin natin kung meron. Yan. Ito. Ay, hindi pala yan. Iba pala yan. Jack Bookstore pala dapat. Jack Bookstore. Makita. Dito kaya. Jack Bookstore, the resibo. Check voucher. Saan na yun? Ito ICC Recto 680. So dito. Di rin to. Di rin to. Ba? Sa baba pala. Ayan. Ayun siya. So, anong una natin gagawin? So, pagsasama-samahin nyo, pinaka nasa ibabaw nan ay si check voucher. Check voucher. Hanapin natin sa check voucher. Check voucher. Saan yan? Ayan. Ito. Check voucher. 301. 501. So, ang gawin ko guys, cut ko na lang to dito. Cut ko siya. Paste ko sa isang dito sa malinis. Para maging pagkakasama. So, check voucher nasa ibabaw. Ayan. Ang kasama niya ay si cheque. Ayan. So, ang ginagawa lang natin ay November 2021. Lahat ng November. Magtataka kayo dyan, may nagtanong sa akin, ba't daw hindi kasama yung check voucher number 14 and 15? Ito yon. December kasi siya, saka December. So, siya ay ginagamit sa adjusting entries. So, November lang muna tayo. Yan lang. Ayan. Ayan, next ko na. Paste ko siya dito. Ayan. Basta dapat na nasa ibabaw nun ay yung check, ang check voucher. Then, the resibo. Katunayan na tayo nagbayad. Saan na yun? Ayan. Official receipt. Galing kay Jack Bookstore. Ayan. X. Ayan. Sila magkakasama. Ayan. Ayan. Natakbo ng isa. Ayan. So sa dito sa CZJ, ayan, anong date nun? November. Yan, mahalaga to ha. Ang ilalagay nyo dito ay November, hindi number 11. November, then date. Isang beses kayo na maglalagay dito ng November.
Dito sa kasunod, number na lang or date na lang. Check voucher na is 501. Then check number. Saan na yan? Ayan. Check voucher niya. Ayan, check niya. Check voucher ito, 501. Check number, ito. Ito yan. Ang date niya ay November 4. November 4 pala guys, hindi pala November 1. Nandito mo na siya, paste ko na lang dito. Then ito palitan ko lang ng November 4. Litan ko na lang to para hindi lumaki. Ba? Hindi pala pwede i-copy. Iba. Ayan. Then account debited niya ay, tingnan natin nga, ulit. School supplies ba? Office supplies. Tingnan natin sa voucher. Gusto ko muna. Ayan. Magulo na siya. Ayan. So yan ay, office supplies. So office supplies. Office supplies. Dito nyo dito guys, kung meron kang makikita office supplies. So wala. Wala naman. Pag wala dyan, dito natin siya ilalagay sa sundry. So, office office expense. So, magtatanong, bakit office expense ay nakalagay doon office supplies? Kasi sabi dito, sa unang problem, dito sa problem, purchase supplies are immediately charged to expense. Yung daw mga supplies ay sinacharge na sa expense. Kaya, pagdating mo dito sa cash disbursement journal, office expense lang ilalagay mo. Office expense. Then, PR, office supplies, sundry, magkano? Titignan nyo guys kasi may VAT yan eh. Balikan natin. So matagal talaga tong disbursement. Office supplies, 1.5, VAT, 1.8. So 1.5 daw. 1.5 dito. $1.5. Yan. Then, walang VAT. So, dito tinalagay. Input. Magkano input VAT? 180. 180. So, ang total niya dito nalagay mo ay 1,680. Yan yung total ng dalawa. Okay, tanong. Bakit input VAT ang nilagay ko samantala nakalagay lang dito ay VAT? Ayan, VAT lang Para di kayo malito, pag tayo ang bumili, sabihin, bumili tayo, pumasok sa kumpanya natin kasi bumili tayo, input yun. Yun ang, yun ang keyword doon, input. Kasi pumasok, in. Pag tayo nagbenta, ang VAT doon ay output kasi lumabas siya. Yun lang. Ano lang yun, yun, parang idea lang yun. Para di kayo malito kung input ba siya or output. Pag pumasok sa kumpanya, kasi binili mo, input. Pag binenta mo, lumabas sa kumpanya, output. Yun. So, pag may tanong kayo, chat nyo lang sa comment section pag i-upload ko na. Sa nasagot ko naman yun. Ayan. Okay na tayo. Yung PR, so, pag mapapansin nyo yan sa taas, meron siya dito. Ang nilalagay dito sa baba, yung mga account number. Dito mo kukunin. Dito, sa chart of account. Ay, wala pa chart of account dito. Para sa taas. Ayan. Diba? Sino nga yung input VAT?
1115, 1115. So dito mo siya ilalagay. 1115, 115. Office expense. Saan na yun? Ayun pala, supplies expense pala. Hindi pala office expense, supplies expense. Kasi nga naman, ano man nakalagay dito? Supplies expense, supplies expense pala account title. So bago na natin. Supplies expense, 535. 535. Supplies pala to guys. Sorry. Supplies. Ayan. So meron tayong isa. Next, siyempre, check voucher. Magkakasunod lang naman yan. Ayan. Next ay anong next? Ayan natin. Check voucher. May go to number 6. MG Appliances, Office Equipment. Ayan. Lagyan na natin. 7.5 Office Equipment. VAT niya, 900. Lagyan na natin dito. Office Equipment, meron ba dito? Wala. So dito na lang siya. Office Equipment. 8,000 ba? Lagyan na natin. Lumot ko agad ay. Sorry. 7.5 lang pala. 900 yung input VAT. 7.5. Then 900. 8.4. So 8.4 yung total niya na cash. Ito siya. Input VAT. Kasi pumasok sa company, bumili ka. Kaya input VAT. So 1115. Then office equipment, tingnan natin kung anong number niya. Office equipment 130. 130. Okay. November 6. Okay. Di ko pa nakukuha ang check dito. Tanggalin natin check. Ayan. MGCB Appliances. Then yung resibo natin. Hanapin din natin yung resibo. Baka nandito yan. Ayan. 8.4. So basta pag check voucher, basta cash disbursement order, kalimitan yan 3. Ayan. 3 na siya. Next. Anong next natin? Ito, 503, November 6 din. Parent expense yan. So, dito naman sa check voucher, makikita nyo naman kung ano yung transaction. So, hindi naman kayo malilito. Nakalagay dito, nasa baba. Nakalagay dito ay, ayan, net expense, 10,500 for November. Expanded withholding tax, naka-negative siya o naka-positive, sabihin siya ay naka-credit. So, paano nyo po siya gagawin? Tingnan muna natin ha. 10.5 net expense. Wala dito net expense, so dito mo siya lalagay. Rent expense. 10.5. Then, naka-negative siya dito, naka-positive, sabihin siya ay naka-credit. So, dito, saan na yan?
Nakaganto rin siya, parenthesis. Ibig sabihin siya ay credit. 6. Yan. So, ano bang expanded? Ay, sorry. May expanded ba dito? Wala. So, tingnan natin expanded anong number. Expanded withholding tax. Ito, 210 payable. Expanded withholding tax payable. Withholding tax yun. 210. 210. Expanded withholding tax payable. Ba yan? Withholding tax payable. Ay, medyo lumaki lang siya. So, sulatan nyo, x nyo na lang. Litan yung sulat nyo. Litan ko na lang dito para hindi mag-ano. So, ayan. Ito kasi guys, tatandaan nyo, ang credit dito ay cash. Bakit cash? Kasi nga, di ba, pag cash ang credit, pag credit ang cash, nababawasan. Kaya siya decreasing, kaya naka-credit. Ito lahat ay debit. Ayan. Accounts payable, withholding tax payable. Bakit naman siya naka-debit? Di ba ang normal balance ng payable ay credit? Yun ay pag-increasing, pag nadadagdagan. Dahil binabayaran na natin yung mga utang natin na payable, so siya ay credit na. Kasi siya ay siya ay debit na, kaya kasi siya ay decreasing. So kung mayroon mo kayong basic knowledge ng accounting, alam niyo naman ibig sabihin nun, pag decreasing at increasing, pag ang normal balance, so yun yun. So net expense, anong number? 525. 525. Do, siyempre 10,500 minus 500, so dito 10,000 ang ilalagay mo. Ayan. Next. Ay, hindi ko pa pala na ano. Ito, Santa Lucia Realty. Impression na tatanggal. So, paste ko lang dito ha. Hindi ko lang masyadong ayos yung pagkaka-paste. Ano pa? Yung resibo natin. Sabi natin resibo ng Santa Lucia. Wala dito. Santa Lucia. Wala din. So, yun. Katunayan nagbayad tayo. Ito pala. Hindi. Wala. Santa Lucia, Recto, Senior High School Barangay, Merchandise. Ito. Panariligaw dito. Wala din. Dito. Pag naman atado na ano niya siya, na sort niyo na, madali na. Hindi na kayo mahirapan. Kung makita. Ayun, Santa Lucia. Okay, next tayo. Dami-dami pa. Next. Ang masunod. This invoice, official receipt, and 504. 504. Sa taas dito pumunta. Number 11, ano yan? Build compensation tax, expanded withholding tax. So yung sinasabi ko magkahiwalay. Number 11. So magkaano?
800 ng withholding tax, then expanded ay 500. 800, 500. Okay. Yung expanded daw ay 500. Hindi siya nakaano ha, naka-parenthesis. Kasi hindi mo siya naka-parenthesis dun sa pinagkunan na. Then expanded withholding tax dito yon 800. So ang total niya ay 1,300. Ito yon 1,300. Ayun total. Expanded 500, compensation withholding tax 800. Okay, yung check niya, lagyan natin. Ito yun, BIR. So pag wala kang makitang resibo ni BIR, kalimitan yan sa toong buhay naman, binabayaran yan ay sa bangko. So hanapin natin kung mayroong payment slip. Ito yan, Bank of the Pilipinas. Ayan, payment slip. Ayan, ito yun, 1,300. 1,300. Ayan. Okay, next. Nakakaapat pa lang tayo. Next natin ay saan na? Saan na si ano? Saan na si check voucher? Ito pala. Number 5. Ito ay SS Pag-ibig Contribution Payable. Payable yan, payable. Payable. Kano? 5,550. Okay. So, pwede mo agad dito ilagay yung total para hindi ka malito. 5,550. Kung ano yung nandito sa cheque o sa check voucher, ayan, total. Yun din yung nandun. Ayan, para hindi ka malito. So, 11 din siya. Date, 505. 211, 2, 3, 4, 5. Okay. Ano nakalagay siya? Employee shares saka employee shares. Isabihin, pares lang naman tong shares. Pag ito, ano na natin yan, ipagsasamahin na natin. So, ang tawag dyan ay SS Pag-ibig Payables. So, wala siya dyan. Wala siya dito. Ayun pala, meron pala. So, dito mo siya lalagay. 5,550. Sabi, saan bagay yung 5,550 na yung payable na yan? But payable siya? Kasi nga, di ba, may utang tayo. Kung babalikan nyo yung beginning balance, ito yun, no? Yan, di ba naka-credit siya? 5,550 naka-credit kasi nga payable siya dito. Utang pa natin siya sa SS Pag-ibig. Di ba nababayan payables? Ngayon, nung November 11, binayaran natin ng cash, nababasan tayo ng cash, kaya naka-credit, kaya dito naka-debit na siya. Kasi nga, mawawala na yung utang natin. Kaya siya ay mag-zero na. So sa ledger, makikita nyo mamaya, mag-zero siya. So dito pwede nyo ilagay dito ay, kaya nyo rin siya. SSS 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 Pag-ibig PhilHealth, siya ko na lang. PhilHealth. Siya ko na lang. Sabihin PhilHealth yan. PH Health. Payable. Malagay yung payables ha. Bago yung expense Malilito kayo. At yun ay payables. Yan. So ano bang ano niya? Ano natin dito? SS Pag-ibig payables. Dito kasi expense. Dito tayo sa payables. Ayan, 215. 215. Okay. Next. Lima pa lang tayo. Hindi ko pa rin nakukuha ang check
Ito yung magkakasunod lang naman. Same lang siya. Net. Tignan natin yung source document niya. Ito ba yan? Ayan. Banco de Oro payment slip. Dito tayo nagbayad. So, excellent. Okay. So dito